Halimuyak ni Sita. Kwento at guhit ni Ellen S. Divino. Sumisilip pa lamang si Haring Araw sa silangang bahagi ng malawak na hardin ay maririnig na ang matamis na tinig ni Mela Gumamela na umaawi. Gising na mga magagandang bulaklak, hugasan ng hamog ang inyong mga muka, at salubungin ng ngiti ang Haring Araw. Dahan-dahang ibinuklat ni na Rosa, Rosas at Sita Sampaguita ang kanilang mga talutot at buong galak na binati si Mela Gumamela. Magandang umaga sa inyo, Rosa Rosas at Sita Sampaguita. Masiglang bati ni Mela Gumamela. Araw-araw ay tumitingkad ang kulay mo, Rosa Rosas. Lalo kang gumaganda. Talaga? Sabik na tanong ni Rosa Rosas habang sinusuri ang sarili. Totoo, napakaganda mo sa pulang-pula mong talutot. Humahangang sambit ni Mela Gumamela. Patuloy na nagpalitan ng mga papuri sa isa't isa sina Mela Gumamela at Rosa Rosas. Naging abala sa pag-uusap ang dalawa at hindi na nila napansin si Sita Sampaguita. Dahan-dahang umalis si Sita Sampaguita upang lumayo sa dalawa niyang kaibigan. Nasasaktan siya sa pambabaliwala ng dalawang kaibigan sa kanya. Sumiksik siya sa isang sulok at doon siya tahimik na umiyak. Palagi na lang si Rosa Rosas ang nakikita at pinupuri ni Mela Gumamela. Parang siya lang ang kaibigan niya. Hindi ako kasing ganda nila. Alibahasa'y mapusyaw ang kulay at sobrang liit ng mga talutot ko. Sambit niya habang humihikbi. Lumilipad sa paligid ng hardin si Loloy Langaw nang matanaw niya at mapansin ang umiiyak ni si Sita Sampaguita. Nilapitan niya ito at tinanong, ngunit pinahid lamang ni Sita Sampaguita ang kanyang mga luha at hindi pinansin si Loloy Langaw. Patuloy sa pag-ikot at paghugong si Loloy Langaw kay Sita Sampaguita. Kinukumbinsi siya nitong sabihin ang kanyang problema upang gumaan ang kanyang nararamdaman. Binulong nitong magkaibigan sila at tutulungan siya. Sa pagitan ng mga hikbi ay nabulaslas ni Sita Sampaguita ang kanyang sama ng loob sa mga kaibigan. Yan kasing si Rosa Rosas. Sobrang ganda ng tingin niya sa sarili. Tapos si Mela Gumamela, wala nang ibang nakikita at napapansin kundi siya. Ako, hindi naman pala maganda ang pakikitungo sa iyo ng mga kaibigan mo. Dapat ay patas ang pakikisama nila sa lahat ng mga bulaklak sa hardin. Hayaan mo at sasabihan ko si Guada Gagamba upang matulungan ka. Pag-alo ni Loloy Langaw. Nagpaalam si Loloy Langaw upang puntahan si Guada Gagamba at humingi ng tulong. Nang makaalis si Loloy Langaw ay nagtago sa likod ng palumpong ng mga dahon ng pandan si Sita Sampaguita. Nais niyang mapag-isa sa kanyang kalungkutan. Mabilis na lumipad si Loloy Langaw upang ibalita kay Guada Gagamba ang kanyang nasaksihan. Si Guada Gagamba ay nakatira sa isang kinakalawang na lata sa madilim na bahagi ng hardin kung saan walang tumutubong kahit ano. Magkasama sila ni Loloy Langaw na nakatira doon. Matagal na nilang gustong mapaalis ang mga magagandang bulaklak at iba pang mga kulisap sa matabang lupa ng hardin. Humahangos si Loloy Langaw nang marating nito ang bahay ni Guada Gagamba. Mayroon akong magandang balita sa iyo. Huwag ka nang umikot-ikot at tumugong diyan. Sabihin mo na agad. Naiiritang sambit ni Guada Gagamba. Ikinuwento ni Loloy Langaw na umiiyak sa sama ng loob si Sita Sampaguita dahil si Rosa Rosas lang daw ang palaging pinupuri ng kaibigan nitong si Mela Gumamela. Aha!
natagpuan rin pala ng selos at inggit ang isa sa mga magagandang bulaklak sa hardin. Naisip niyang painumin ng mahiwagang likido si Sita Sampaguita upang masira ang magandang samahan sa hardin at magawa na nilang paalisin ang mga ito. Tinunton ni na Loloy Langaw at Guada Gagamba si Sita Sampaguita. Natagpuan nila itong umiiyak sa likod ng palumpong na dahon ng pandan. Nang makita nila si Sita Sampaguita ay umiiyak pa rin ito at masama ang loob sa dalawang kaibigan. Halos hindi ito makapagsalita sa kaiiyak. Andito ka lang pala, munting bulaklak. Tutulungan kita. Kaya kong bigyan ng kasagutan ang iyong problema. Basta't magtiwala ka lamang sa akin. Pagpapatahan ni Guada Gagamba kay Sita Sampaguita habang marahan itong hinahaplos. Malungkot na malungkot si Sita Sampaguita at siya'y nalilito. Ngunit gumaan ang kanyang pakiramdam sa mga sinabi ni Guada Gagamba. Nagdadalawang isip siyang humawak sa mga kamay ni Guada Gagamba, ngunit sa huli ay ginawa rin niya. Oh, uminom ka muna para kumalma ka, munting bulaklak. Alok sa kanya ni Guada Gagamba. Iniabot nito ang inumin na nakalagay sa isang kristal na kupita na may halong sumpa. Uhaw na uhaw si Sita Sampaguita, kung kaya't nilagok niya ang inumin sa kupita. Matapos maubos ni Sita Sampaguita ang inumin, ay nagsimulang bumigkas ng orasyon si Guada Gagamba. Paninibugho, selos, inggit, isagawa ang panlilinlang, gawing mabaho ang munting bulaklak, isabog ang bantot ng selos, umalingasaw! 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 Pakiramdam ni Sita Sampaguita ay nawala siya sa kanyang sarili at hindi niya maintindihan ang mga nangyayari. Subalit, naniniwala siyang tutulungan siya ni Guada Gagamba. Inudyukan siya nitong pulungin lahat ng kanyang kaibigan at ikalat na may masamang ugali sina Rosa Rosas at Mela Gumamela. Bago tinungo ni Sita Sampaguita ang mga kaibigan ay binalaan siya ni Guada Gagamba na huwag sabihing nakita niya silang dalawa ni Loloy Langaw. Masunuring pinuntahan ni Sita Sampaguita ang mga kaibigang sina Binibining Waling-Waling, Santan at Ilang-Ilang. Sa daan ay nasalubong niyang naglalaro si Nestor Suso habang nag-uusap si Aling Alupihan at Ginoong Paru-Paro. Niyaya niya ang mga ito na pumunta sa pagpupulong malapit sa puno ng pandan. Dumating ang mga kaibigan ni Sita Sampaguita at pinalibutan siya ng mga ito habang naghihintay sa kanyang sasabihin. Sina Guada Gagamba at Loloy Langaw naman ay nagtatago sa likod ng mayayabong na dahon sa di kalayuan upang abangan ang mga mangyayari. Nagsimulang ikwento ni Sita Sampaguita ang nangyari sa pagitan nila ni Mela Gumamela at Rosa Rosas. Gusto kong malaman yung lahat na masyadong banidosa at mapagmalaki si Rosa Rosas. Iniisip niya na siya ang pinakamaganda sa ating lahat. Sumimangot at nagtakip ng bunganga at ilong ang mga kaibigan ni Sita Sampaguita. Bumubuga ng masangsang na amoy si Sita Sampaguita habang nagsasalita ito. Nahintakutan ang mga kaibigan ni Sita Sampaguita sa pag-usbong ng napakabahong amoy mula sa kanya. Ano nangyayari sa'yo, Sita Sampaguita? Walang nangyayari sa akin. Hindi nyo ba nakikita na si Rosa Rosas at Mela Gumamela ang problema rito? Sila ang sumisira ng magandang samahan. Paalingasaw ng paalingasaw ang amoy habang nagsasalita si Sita Sampaguita. Tumakbo palayo ang mga kaibigan niya. Hindi nila matiis ang masansang amoy at halos mahilo silang lahat. Umaalingasaw sa buong hardin ang napakabahong amoy ni Sita Sampaguita.
Napatda si Sita Sampaguita sa kanyang kinatatayuan at hindi siya makapaniwala. Nang may masmasan at mapagtanto niya ang nangyayari, ay kumalat na ang mabahong amoy sa buong hardin. Lumabas sina Guada Gagamba at Loloy Langaw sa kanilang pinagtataguan at humalakhak ang dalawa. Kinutya ni Guada Gagamba ang mga kaibigan ni Sita Sampaguita at sinabing hindi na kailanman mawawala ang masamang amoy sa hardin. Tiyak na ikamamatay ng mga bulaklak at mga kulisap ang amoy kung hindi sila aalis. Kumaripas ng takbo ang mga kaibigan ni Sita Sampaguita upang puntahan sina Mela Gumamela at Rosa Rosas. Ano nangyari? Saan nanggagaling ang mabahong amoy sa buong hardin? Nagtataka at natatarangtang tanong ni Mela Gumamela nang masalubong niya ang mga bulaklak. Ipinaliwanag ni Ginoong Paru-Paro ang tungkol sa pagsiselos at sama ng loob ni Sita Sampaguita, pati na rin ang pagkakasangkot ni Guada Gagamba at Loloy Langaw sa pangyayari. Nang marinig ni Mela Gumamela ang nangyari, ay agad niyang naisip na kailangang lumikas na sila sa hardin bago pa sila tuluyang manghina at mamatay sa mabahong amoy. Ngunit hindi nila maaaring iwanan si Sita Sampaguita. Malungkot na nagtinginan ang mga magkakaibigan. Hindi nila maaaring pabayaan si Sita Sampaguita dahil mamamatay ito sa sariling amoy. Nagdesisyon silang iligtas siya at supilin ang plano ni Guada Gagamba na palayasin sila sa hardin. Ang pagseselos at pagkainggit ay isang mapanganib na ugali at damdamin dahil gagawin nitong masama ang isang mabuting tao. Komento ni Aling Alupihan. Tama, nakasasama ang pagsiselos, lalo na't lahat tayo ay nilikha na may kakaiba at sariling kagandahan at katangian na hindi maikukumpara sa iba. Ngunit may alam akong bagay na mas malakas pa sa selos at inggit. Pag-ibig. Higit na malakas ang pag-ibig kaysa anong pamang masamang sumpa. Sino ba sa inyo ang totoong nagmamahal kay Sita Sampaguita? Tanong ni Rosa Rosas. Ang lahat ay nagtaas ng kamay. Sama-sama ang mga magkakaibigan na bumalik sa lugar na pinagpulungan malapit sa puno ng pandan. Nang makita nila si Sita Sampaguita, ay pinaikutan nila ito at inawitan. Mahal naming Sita Sampaguita, talutot ay kasimputi ng ulap. Kay ganda mong pagmasdan, mahal ka namin. Talikuran ang selos at mahalin mo rin kami. Magiging masaya tayo kung pag-ibig ay nasa atin. Mahal kita, Gumamela. Mahal kita, Rosa Rosas. Mahal ko kayong lahat. Sambit ni Sita Sampaguita. Sa bawat salitang lumalabas sa kanyang bibig ay sumisigaw ang mabangong amoy. Habang palakas ng palakas ang boses niya, ay sumasabay ang mahalimuyak na bango sa kapaligiran hanggang sa nawala ang mabahong amoy sa hardin. Niyakap ni Sita Sampaguita ang mga kaibigan at humingi ng kapatawaran sa kanyang walang katuturang pagsiselos. Wala kang dapat ihingi ng paumanhin, Sita Sampaguita. Mahal na mahal ka naming lahat. Mangako tayong lahat na hindi na natin hahayaang sirain muli ng selos at inggit ang napakagandang hardin natin. May naong pagpapanatag ni Mela Gumamela kay Sita Sampaguita. Di kalayuan ay inis na pinapanood ni Guada Gagamba at Loloy Langaw ang mga magkakaibigan na nagkakasiyahan dahil sa kanilang tagumpay laban sa sumpa.
Hindi nila masikmura ang pagiging malapit ng mga ito sa isa't isa, kaya't umalis na lamang sila at bumalik sa kinakalawang nilang bahay. Nagdiwang ang magkakaibigan at narinig sa buong hardin ang kanilang awit. Maganda si Sita Sampaguita, natalo niya ang pagsiselos. Halimuyak niya ay kabutihan, busilak ang kaputian. Masaya na kaming lahat, pag-ibig ay nasa